Yo, what's up mga ka-adventurista? Panibagong kwento at panibagong adventure na naman ang aming kikwento para sa inyo. Tara at samahan nyo kaming puntahan ang isa sa mga underrated na beach sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Alas 6 na nga ng umaga nang kami ay umalis dito sa amin sa San Rafael, Bulacan. As usual, delay na naman ang take-off namin. Ang original na plano namin is alas 3 ng madaling araw ay aalis na kami ng bahay. Kaso, yung alarm natulog din. Kaya, eto kinalabasan. Umaga na kami nakaalis sa amin. Pero ayos lang. At least natuloy. So, paano? Umpisa na natin na isang mahaba-habang biyahe na to. Sabay-sabay nating alamin at tuklasin kung ano nga ba ang mga tinatagong ganda ng bayan ng Kabungawan, Pangasinan. Alas 6:30 ng umaga nang marating namin tong bayan ng San Luis, Pampanga. Isang makapal na fog ang agad na sa amin ni sumalubong dito. Kaya kung mapapansin nyo, yung lente ng ating camera is medyo malabo. Sinubukan kong kunan yung kapal ng fog nung paligid. Kaya lang ganito yung itsura pagka nakaharap yung camera sa kalsada. Oh. May tubig yung lente. Halos zero visibility talaga. Kaya medyo mabagal yung mga sasakyan dahil hindi namin makita sa malayo kung may parating o papano. Kaya enjoy na lang muna namin yung kapal ng fog. Takbong pogi lang kasi malamig din talaga siya. Siyempre nababasa eh. Kaya tingnan nyo mga ka-adventurista, yung helmet ko hindi ko maisara yung salamin dahil nagmo-moist na rin yung salamin sa loob. Wala na rin ako makita kaya ganyan-ganyan lang yung takbuhan natin. Okay din pala na umaga na tayo nag-take off. Kasi kung gabi to, hindi natin makikita yung kapal ng fog sa paligid. Alas 8:30 ng umaga, narating na namin tong Herona, Tarlac. So, minto muna kami dito sa mga tindahan para magkape at para magpag-almusal na rin. Ate, may kape po ba? May kape po. Apo. Isa po, black. Kami po kape. Kape. Dili ka sabi ka. Kape tayo. Kain sila, ako may kape lang. Ikaw Sprite. Hati tayo. Sprite. Break. After magkape, kumain at makapagpahinga ng ilang minuto, sumakay na rin kami agad sa motor para ipagpatuloy na yung biyahe. At napag-usapan nga namin ni Bayo na dumaan muna ng simbahan ng Manawag para mapablesingan man lang yung motor natin. Kasi 2 taon na rin yung motor natin at hindi pa nakakasimba ng Manawag to. Lagi naman tayo nakakapunta ng Pangasinan, kaya lang hindi tayo nakakahinto ng Manawag para magpa-blessing ng motor. At makapagsimba na rin para siyempre sa guidance natin sa kalsada at sa mahabang biyahe pa. Alas 10 pasado na ng umaga nang marating namin tong bayan ng Manawag. Masaya kami dahil nakabalik kami ulit dito after 7 years. Bago pa mag-pandemic, yung huling punta namin dito para makapagsimba. 2017 yon, bago pumutok yung pandemic at bago tayo makulong sa mga kanya-kanyang bahay natin. So masaya kami dahil nakabalik ulit kami dito para magsimba at para magpa-bless na rin ulit ng ating motor. Sa totoo lang is out of way na tong
biyahe natin ng Manawag dahil papunta tayo ng west side, east side tong Manawag. Pero pinilit nating mapuntahan dahil parang may kulang kapag ikaw ay nagpunta ng Pangasinan at hindi mo nadaanan tong Manawag Church. Pagpasok pa lang namin sa compound ng Manawag Church, may mga sumalubong na kaagad sa amin na mga nagbebenta ng kandila, rosaryo, mga tupig at iba pa. Okay din naman kasi sinamahan niya kami, ginaid niya kami. Ayan yung nauuna na motor sa harap. Ginaid niya kami para makapasok kami agad sa may loob ng compound. Ayan siya, si kuya, yung naka-shortpet at naka-shades. Yan yung humarang sa amin bago kami makapasok ng compound ng Manawag Church. Titinda siya ng kandila. At ayan, may mga humarang na rin sa atin. Nagtitinda ng sampagita, rosaryo, sticker, kung ano-ano pa. Yan yung mga racket nila dito para syempre kumita. Lahat ng mga nagpupunta rito na nagpapabless na sasakyan, inaalok nila niyan. Sir, ito yung mission sa inyo sir para papasok na sir. Yung kandila sa akin. Ito ma'am, isa nakaganap sa motor. May bisingan ni father. Ito na ma'am. Pagkatapos makapagpa-blessing at makapagsimba, tuloy na ulit ang biyahe papunta naman sa aming second destination. Ang balak naman namin ay sa Alaminos. Dahil hindi pa nakakapunta ron si Bayaw, gusto ron nilang dumaan doon. Total naman, madadaanan din naman natin talaga ang bayan ng Alaminos. Sasaglitin na rin natin yung park nila doon kung saan makikita yung mga isla ng 100 Islands. Pagtungtong nga namin sa bayan ng Sual, ayan ang sumalubong sa amin, isang malakas na ulan. Sakto na rin at hindi pa kami nanananghalian kaya dito na kami huminto sa may kainan sa karinderya. Kuya, pagka di tumigil, magkikinelas tayo. Oo, sinelas tayo tas kapote. Kain. Wala? Pinalaban na lang natin. Touchdown! At hanggang sa narating na nga namin itong bayan ng Alaminos. Katabing bayan lang to nung sinilungan namin nung sobrang lakas yung ulan. Nagulat kami nung pagdating namin dito, wala man lang ni patak ng ulan ang dumaan dito. So minto muna kami para mag-alis ng kapote at para mag-picture-picture na rin dito sa arko ng Alaminos. First time nila Bayaw dito kaya sinulit nila ng picture. At hanggang sa narating na nga namin itong mismong park nila dito sa Alaminos. Dito rin yung pantalan kung gusto mong mag-island hopping sa isa sa mga isla ng 100 Island. So first time nila Bayaw dito,
Kaya ay nilibot-libot lang din muna namin sila dito. After namin sa Alaminos, proceed na kami sa aming talagang destinasyon, sa bayan ng Burgos. Pasado alas 3 na niya ng hapon. Late na kami sa aming appointment dahil alas 2 lang yung ibinook namin na matutuluyan. Chat tuloy ng chat yung may-ari ng bahay kung kami ba tutuloy pa o paano. Kasi medyo late na rin talaga kasi naging take off namin. At marami pa kaming naging side trip bago kami makarating dito. Sabi ko nga, 'di ba? West side tong gawin ng Pangasinan na to, pero dumaan pa kami sa east side sa May Manawag, kaya medyo humaba yung biyahe namin. Idagdag mo pa yung sinalubong kami ng ulan sa bayan ng Sual. Isa rin sa mga naging delay namin yun dahil kailangan naming huminto ng mga ilang minuto para lang makapagpatila ng ulan. At sa wakas, narating din namin itong bayan ng Burgos, kung saan ang aming destinasyon. May pinasukan kami ditong kanto, papasok ng looban, na ganito yung daan niya, lubak-lubak siya na wala namang ganong dumadaan. Tapos, nagtataka kami kung baka mamaya naliligaw na kami kasi wala kaming makita na sign na meron dagat sa lugar na to. Kung mapapansin nyo, puro puno, puro para siyang bukid na kung ano. Pero yung amoy at yung simoy ng dagat hindi namin maamoy dito.
So, tingin ako ng tingin sa mapa, baka mamaya naliligaw na kami. Baka mamaya mali yung napasukan namin. Alam mo na, si Budol Map talagang nambubudol talaga to pag hindi mo kabisado yung lugar. So, hinayaan na lang namin hanggang sa makarating kami dito. May information dito mga ka-adventurista. At merong entrance na 30 pesos para sa environmental fee. Dito nabuhayan kami ng loob kasi alam namin na tama yung dinadaanan namin kasi merong ganito. Ikaw nga muna na. Merong nagbabantay na papasok na tourist. Malapit So, tuloy ang biyahe. Kilometers. Apo. Thank you po. Plaza, simbahan, may bakanting lote dito, diretso lang yan. Okay, salamat po. 120. Pasa left side na lang kayo. Pag lagpas yun ng simbahan. Plaza, simbahan. 120. Ingat po, ingat. 3 kilometers na lang. Okay. Saan po yung Kagat eh, ano? Rafael Bulacan po. Wala ka. Apo. Sabi ko, ride lang eh. Hindi lang ride. Sa puntong yan mga ka-adventurista, wala pa rin kaming makita na sign na may dagat sa lugar. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo oh, parang malawak na lupa lang, tapos mga puno. Pero yung beach vibe, hindi pa rin namin makita. So, nagtataka pa rin kami dahil parang sobrang tagun-tago naman yata yung beach na to. So, nagtataka kami na na-excite kasi sigurado malinis yung dagat na pupuntahan namin dahil hindi siya ganong puntahin ng tao at looban. At hanggang sa matanaw na nga namin yung dagat sa parting ito. Medyo dulon-dulo siya mga ka-adventurista. Sobrang liblib. So, ini-imagine ko kung gabi kami dumating dito. Siguradong napakadilim kasi walang ilaw yung mga poste. Ay, dito po yung kanto po. Salamat po. Ay, ano? Opo. At sa wakas, nandito na rin kami sa aming destinasyon. Sa haba ng biyahe, natuntun din namin. Alas 4 na kami nakarating dyan mga ka-adventurista. Kaya medyo pata na rin yung katawan, kamamaneho. Pinahanap ko na kagad kay Master kung sino yung kausap namin dito na pagtutuluyan namin sa magdamag.
Yo. Nandito na po kami. Happy birthday, Jill. Thank you. Shout mga kasulas. For the solo. Sama natin. Ito nga pala yung room na nakuha namin dito. Hindi, pinipilit lang pala, Bin. Kasi Bali, binook na po namin to bago pa kami pumunta rito. So, 4 lang kami pero yung kwarto parang kasya pa yung 10 dito eh. Oh. May extra bed eh. Tapos, aircon siya. May isa pang electric fan. Eh, sarap. Kahit na malayo yung biyahe namin eh, tsak na marerelax kami rito. Oh. Ang ganda. Pwedeng balikan ulit. where are you? Dito, please. Sulit. 2,000 nga lang pala to. 2,000 lang namin nakuha. So, nakapagpahinga ng maayos mamaya. Time check nga pala mga ka-adventurista. Alas 4 na. Naabot na kami ng alas 4 kasi napunta kami ng ulan sa Sual. Meron pa siyang terrace na malumog. Lahat mo lang dito na lang natin. Ha? Dito, alas 2 pa lang, oh. O kaya, Hindi gumagana. parang dito na. Kaya, yung box natin dito na lang. Hoy. May mini sandbar pa. Tara. Baba. May mini sandbar pa, oh. At ito na nga ang tumambad sa amin. Sobrang ganda ng dagat dito mga ka-adventurista kung makikita nyo. May mini sandbar pa. Nung mga oras na yan, low tide na kasi hapon na. Pero sabi sa amin nung mga nakausap namin dyan, pagdating ng mga 7 PM ng gabi, nag-high tide na ulit. So baka hindi na namin to makita bukas bago kami umalis. Kaya sinulit na namin yung punta namin dito. Worth it naman mga ka-adventurista kahit sa sobrang layo ng biyahe. Kung ganito naman yung makikita mo dito at yung liliguan mo, bakit hindi, di ba? Yo, kainan na mga ka-adventurista. Happy birthday, Jill! Hey! Ito na pagkain namin. Paluto kami ng barbecue, hotdog, saka chicharong bulaklak. Bukas luluto tayo sinigang. Oh! Sinigeng-geng. Oh! Gang! Ay, may moist yung ano. Doon nga sa may pag nun eh. Kain tayo mga ka-adventurista. Birthday ni Jill.
pumapasok Mga kaibigan, nakahuli po kami ng hermit crab. Napakalaki. Ayun o. Pumasok ka kasi. Kasi, Maui. Gago ka, dadaling kita. Dadaling ko naman kita. Pasukin. No-opera. Hugasan, hugasan. Aray ko, kinagat mo naman ako. Aray ko. Hindi nangagat yan, nanginipit. Oo. Pasok ka. Pasaway naman to yung ibang hermit crab eh. Pumapasok lang yun na tumatago. Ito naglumalalis. Hulihin mo daw eh. Malaki na yan. Ang laki nga ng suso niya eh. Eto pag pinakawala mo ganyan yan. Hahanap ulit na ibang shade yan. Oo. Hahanap ko. Lampoy. Kami, iwan na natin din yan. Oo, yaman na yan. Bukas eh, sa ano eh, sa susong hapon na Ihugasan natin, hugasan. Oo, pinakawala na ito. Aray ko, kinagat na naman ako. Aray, dinidiin niya talaga. Aray! Aray, diniin talaga. Aray ko. Kinagat talaga ako. Tinuka. Aray ko! Ayaw tanggalin! Ano sa tubig? Yan. Ayan na, lagay mo na sa ano, mapaksakit talaga ng baka natin napakan nyo. Sana, bumao na yung shit. Hindi man nakakasugat yung kagat niyan eh. Yung Hey, day 2. Oh, Morning, good morning. almusal. Special Uy, may- tuyo at itlog, sunny side up, and scrambled. Ayun. Kinain ng pusa yung tuyo natin na isa pero okay lang. Dahil ka naman natin. Hindi, kinapong ko yun. Kinagat ng pusa. Pusa pala dito. Naiwan ba dito? Kaya tinahin. Kala natin safe. Sinangag. Toyo, itlog, noodles. Sarap ng almusal. Aylo. Run! Let's go. Yan, nahihigop ka lang. Pagbalik nga namin ng dagat, ito na yung tumambad sa amin. High tide na mga ka-adventurista. Yung nakita nyo kanina na may parang sandbar na maliit, nawala na siya, natabunan na ng alon. Ganyan kalaki yung tubig pagka high tide. Ayan oh. Yung nakita nyo kanina na parang sandbar na maliit na wash out na kasi lumaki na yung tubig. So masarap na ring maligo kasi malapit na yung Pampang.
At sa 2 days nga na pag-stay namin dito sa Pangasinan, ito yung pinaka-highlight ng aming biyahe dito. Dito kami pinaka nag-enjoy. Lalo na nung na-experience namin tong cliff diving na to. Or cliff jumping. Nainggit kami sa mga batang lokal na tumatalon dito sa mataas na bato. Tinanong namin sila kung malalim ba sa part na yan. Sabi nila malalim naman daw. So nagdadalawang isip kami kung gagayahin namin sila o paano. Kasi yung mga bata na yan dito nakatira. Kumbaga laki sila sa dagat. Kami hindi naman kami sanay sa alon ng dagat. So nagdadalawang isip kami kung tatalon ba kami o paano. Kaya lang nagtatalo sa mga isip namin na minsan lang namin gagawin to. So minsan lang din yung pagkakataon na may ganito. So bakit hindi pa natin subukan, di ba? So kaya ayan, medyo nag-iisip-isip pa ako kung talagang tatalon ako paano kasi high tide nga mga ka-adventurista medyo mataas ang tubig ng dagat. So nung nakita silang tumatalon na, wala nang atrasan to, nandito na Tara, talon tayo. Oh, di ba? Tagumpay ang plano. Ang sarap sa pakiramdam na ma-experience mo yung minsan mo lang magagawa sa buhay mo, di ba? Sobrang saya. Sa layo nung naging biyahe namin, nasulit ng isang pagtalon sa malaking bato na yan, yung pagod, yung puyat, saka yung enjoyment, nakuha lahat niyan. So, ang sarap talaga pag first time. Hindi ko alam kung nag-record. Hindi, nag-record yan. Ayan. 2 minutes. At nandito na naman nga tayo sa pinakamalungkot na part. Siyempre, ang pag-uwi. Sobrang saya ng naging biyahe, ang naging activity. At mga nakilala namin dito, lalo na yan si Kuya. Kung kayo mapupunta dito sa Kabungawan, ayan si Kuya Harley. Pwede nyo siyang kontakin sa contact number niya, ipa-flash ko na lang. At madali naman siyang kausap mga ka-adventurista. So siya yung may-ari ng bahay na tinuluyan namin. At siya din yung pwede mong lapitan kung sakali na may kailangan ka. Halimbawa, kailangan mo ng tubig, kanin, bigas, or kahit na ano. Basta kaya niyang i-provide at basta kaya niyang gawa ng paraan, gagawa ni Kuya Harley. So, paano mga ka-adventurista? Maraming salamat sa mga nakaabot sa part ng video na to. Kahit na sobrang haba nung naging video natin ngayon, nandiyan kayo para manood at suportahan yung channel natin. Hanggang sa susunod na paglalakbay na lamang ulit mga ka-adventurista. Adios!